Tanong ko lang po sa inyo ha, lalo na kung Barangay Ginebra fan ka or follower ka or kahit hindi, no, basta PBA fan ka, do you agree that RJ Abarientos is the new face of Barangay Ginebra? Yan ang tanong ko. Sasagutin ko kung bakit yan ang pakiramdam ko ngayon bilang isang Ginebra fan. At pag-usapan din natin si Justin Patton. Nawi-weirdoan ako dito. At speaking of PBA, pag-usapan natin ng PBA standing at bakit sa tingin ko intro voice din. Pero bago yan, meron muna akong paalala sa inyo. Papakita ko lang sa inyo ito sandali. Feeling ko suswertihin ka kung mahilig ka sa NBA basketball at gusto mong manalo ng 100 million pesos na hindi naglalabas ng pera, pakinig ka dito. Maglagin ka lang sa Arena Plus mo at kung wala ka pa niyan, syempre, link in the comment section. Hanapin mo lang yung 100M MVP banner and join. Meron kang 2 free prediction tickets. Simple lang, hulaan mo lang kung sino mananalo sa lahat ng playoffs matchups from East to the West, quarterfinals, semis, finals, and champion. Tapos, submit mo lang. That's it. Pero make sure mo lang na yung account mo ay KYC verified para maging valid yung submission mo. At kailangan bilisan mo para ikaw ang mauna, para ikaw ang manalo. Kasi feeling ko ikaw talaga mananalo eh. Pero kung hindi man at hindi mo ma-perfect, eh may chance ka pa rin. Siyempre, magbasa ka ng terms and condition kasi may iba pang paraan para kumita dyan. At minsan lang yung ganitong opportunity. 100M! Kung sasali ka, feeling ko ikaw yung mananalo. Share mo yung good news sa mga katropa natin. At balato ko ha, pag nanalo ka ha, parang maganda yung pick-up na EV. Sumali ka na? Alright, yan po ay paalala sa inyo ng Arena Plus Astig sa sports. Speaking of Astig, kala siguro ni Justin Patton, Astig yung naglalak. Weird no? So kahapon natalo po ang San Miguel Beer ng Magnolia. Syempre, isa sa dahilan na yan dahil wala silang import. Syempre, malaking bagay talaga ang import. And San Miguel Beer mukhang minamahal sa import. Yung unang import nila, hindi ganun kagaling. Pinultan nila ng Justin Patton na may potential. Kaso parang, yun na nga, hindi mo maintindihan. So weird. So according to the news and sa mga napanood ko po, ay ito pong si Justin Patton, didn't attend the practice. Okay lang, sabi ng team, but maglalaro naman daw. In fact, sinundo na nga ng driver. Nakasalubong na nga daw umano ng driver at babalikan, no? Nung binalikan, nakalak yung kwarto. First time ko marinig na maglalak ang isang player, import o hindi, para lang hindi maglaro. Ano yan, bata? So that's weird. I mean, he could have given at least a note or an advice na coach or team, di ako maglalaro kasi ganito, kesyo ganito, kahit lame pa yan. Which is will be kind of normal. Parang may problema lang sa sarili niya. Pero ito talaga kakaibang level. Para siyang bata na nag-lock. Ano 'yan? Ayaw niya papasukin yung nanay niya sa kwarto niya. So that's weird. I just wanted to say medyo minamalas ang San Miguel Beer sa kanilang import. But, there are rumors and there are news that Benny Boatwright is just around the corner. Maybe yan ang iniintay nila. But speaking of iniintay, nung unang pasok ng PBA, maraming excited kasi sabi nila, new PBA na kasi kakaiba na. May magagaling na yung mga mahihina, yung mahihina, yung magagaling, mahina, yung mahina, magaling. Labo-labo na. Pero kakacheck ko lang ngayon ng rankings, ng standing ng PBA, parang nanonormalize na. When I say nanonormalize, yung mga nasa taas, sila talaga yung nasa taas. Yung mga nasa baba, parang sila rin ang bababa o nasa baba. Okay, rain or shine is not an anomaly. Talagang magaling ang rain or shine. Talaga naman lumalaban yan ever since. But if you look at this, ayun na. Meralco, NLEX, Barangay Ginebra, TNT, na top 5, no? Mga major teams. Phoenix is there, Terra Firme is there. Pero tingnan mo yung win nila, 3-3-3-3-3. Magnolia and San Miguel is just around the corner. So I foresee Magnolia going up, San Miguel going up, at ang may iwan na naman sa baba ay mga independent teams. So balik na naman. Kala naman natin na medyo may pagbabago na, pero balik na naman. Mga independent teams mukhang bababa na naman. Ito na lang, no? Magnolia at San Miguel na lang iniintay sa baba eh. San Miguel Beer, pag dumating itong si Boatwright or kahit hindi, we expect him to go up. Magnolia,
is gonna probably go up to. Maganda ang momentum ng Magnolia. And yun, you know, same old, same old. But ito ang hindi same old. And let me know if you agree with me. I think RJ Barrientos is the new face of Hinebra for a number of reasons. Number one, I think he's very relatable sa mga Pilipino. At kung sino man kung sino man nagsasabi na siya po ay liability sa defense, there's something that he can na siya lang nakagawa, no? At nakikita naman natin sa performance niya throughout the game. Last game, siya na naman second leading scores next to the import. And he keep taking shots. And that's alam mo yung characteristics ng main man is he's taking over and taking responsibility. RJ Barrientos is doing that. He's taking a shot, he's leading the team, and he's scoring. Yes, and that's what he's doing, di ba? Kahit na maliit, di ba? And tama-tama talaga sa Barangay Hinebra si RJ kasi RJ is, Hinebra is known for never say die. Parang underdog. And RJ Barrientos is considered an underdog in the PBA or in the league because he's small. No? Maliit pero lumalaban, tumitira, pumapalag. Pumapalag sa loob ng court, pumapalag din sa labas ng court, sa social media, at may character. And that's why I like this guy. I don't care what you say about me. I'm not biased with RJ. I'm just saying that that's my opinion. Okay, you can say a little bit biased, but pag pangit na laro, sasabihin natin. Pero overall, I think he could potentially replace Scotty Thompson as the face. Scotty Thompson medyo, he still had a great game, no? But injuries and parang medyo nag-iiba na yung impact nilang dalawa eh. I don't know if you agree with me. Scotty will be still, he can still score. He's a defensive guard. He can rebound. He can do all that. But there's something about RJ that is making him look like the next, if not already is, the face of Barangay Hinebra. I don't know. Do you agree with me? Pero nasa kanya talaga yung parang characteristic ng never say die, ng underdog. So, let me know kung agree ka o hindi, at kung hindi si RJ at si Scotty pa rin, i-comment mo kung bakit, or meron bang iba na face of Hinebra. Sa tingin ko wala eh. Si RJ Barrientos lang talaga yung nakikita ko na may parang alpha na maliit. Maliit pero wala stick. Good job, RJ.